So yun mga best, nandito tayo ngayon sa may Mitsubishi San Rafael branch mga best, no? Para dito sa may Marvel 125 ng Euro Motors mga best, no? Ito ay may max power na 5.8 kilowatts at 7,500 RPM. So, para dito sa motor na to, magaan-gaan lang naman siya, 101 kilogram itong motor na to mga best. Mukha siyang mabigat. Alam naman natin, last time meron na tayong na vlog, meron dito. Ito, yung kulay itim na to mga best, no? So, ito kasi limited edition, madaling maubos itong kulay na to. Itong kulay gold na to mga best, no? Sa mga naghahanap, sa mga gustong kumuha ng ganito, pwede nyo silang kontakin. Nandiyan sa description box yung kanilang contact number, kung magkano yung price nito, at nasa dulo ng video mga best, no? So umpisa na natin yung vlog dito para sa maikling walk around para dito sa motor na to. Mapapansin natin yung kulay niya, ang ganda ng combination. Ma-appreciate talaga natin yung kulay niya, yung paint job mga best. Nakakatawa yun mga best kasi sumasabay talaga sa mga Japanese brand itong motor na to. Lalo na si Mitsubishi, yung mga motor niya sa design okay na okay. Lalo na itong kanyang headlight na LED. Yung kanyang taillight mga best is LED na. So last time kasi nasabi ko parang halogen bulb siya, pero based dun sa kanilang features, LED na itong taillight niya mga best. So ang ganda ng design, 'di ba? Ang ganda ng pagka-sharp, lalo na yung sharp nung design niya, 'di ba? Tapos yung kanyang lagayan nung kanyang signal light. Pero ito, halogen bulb pa rin mga best. Pero ang cute nung design niya. Kaya lang hindi talaga ako meron siya mga carbon fiber finish side dito sa baba, dito naman sa may bandang baba mga best. So naka dual head shifter siya, tapos yung kanyang foot pegs makapal-kapal yung ginamit na goma rito, tapos hindi to napiflip mga best. So ang ganda rin ng design dito ng kanyang makina, stylish din no? Ganda rin ng paint, then glossy finish naman to, pero naka-emboss dito na Euro Motor. Makapal-kapal din yung ginamit na side stand, center stand mga best, lalo na yung mga materials dito like yung spring, makapal-kapal din. Mukhang di naman siya agad-agad masisira mga best, no? Dito sa kanyang alloy na ginamit para sa kanyang foot pegs, maganda yung finish niya. Pati yung kanyang foot pegs dito mga best, meron siya mga sharp design. Yeah, meron siyang lock. Yan, 'di ba? Pintura, glossy finish, ganda. So naka standard swing arm naman to, meron din siyang chain cover, tapos meron din tong tire hugger na maliit-liit lang siya, tapos pa sharp design yung itsura niya. So size bracket size 38, malaki-laki. Naka drum brake dito sa likod,
At naka-mugs, ang size dito sa likod mga best is 180 by 17. So tube type pa rin naman to. Kahit yung sa harap tube type din, so pwede nyo naman tong gawing tubeless kahit itong stock tires nya kasi naka-mugs naman siya. Ang gagawin nyo lang is magpapalit lang kayo ng pito, no? Marami naman gumagawa niya sa mga vulcanizing shop or sa mga shop talaga, no? Dito naman ay naka dual shock sa likod pero hindi siya adjustable mga best. Magpapalit ng shock, pwede, marami naman sa aftermarket na available. Dito rin sa side na to, yung kanyang decals, 'di ba? Pang army talaga eh. Tapos yung kanyang marble dito, malaki-laki din yung font at yung 125cc niya mga best. Sa upuan niya, looks premium to. Yung itsura niya kasi dito, para siyang may pagka-carbon fiber. Yung looks niya, tapos meron siya mga stitches dito. Pati rito mga best. So iba yung itsura dito sa may rider, iba rin yung itsura dito sa may OBR. So hindi ko alam kung madulas to sa may OBR, para kasi dito sa may rider medyo ano to, makapit-kapit siya. Tapos medyo bukaka lang tayo rito kasi yung design niya rito, yan, pabukaka talaga. Sa kanyang grab bar mga best, pa-sharp design din yan, glossy finish na kulay gray. Talagang sumabay siya doon dito sa kanyang taillight. So maganda rin yung kanyang itsura ng kanyang rear fender. Ito yung mga rear fender na gustong gusto ko yung itsura eh. Ito talaga yung isa sa mga nagandahan ako rito, lalo dito sa taillight mga best. So ayan, merong LED lights dito para sa kanyang plate at may reflector. So lagayan ng plate. Plastic naman to, pero ang ganda ng klase ng pagka-plastic niya mga best. Isa rin sa mga nagustuhan ko rito yung kanyang exhaust mga best. Napaka-stylish niya, tapos yung itsura dito stainless to. Mahaba-haba din, pero payat lang yung kanyang tambucho rito mga best. Kickstart nito, yan yung itsura, wala siyang goma rito, pero okay yung paint job mga best, pati yung kanyang design dito sa kanyang makina mga best. Meron din naman tong bracket para at least kapag tumatapak tayo rito, hindi tayo mapapasok dito sa makina kasi alam naman natin mainit din yan, no? Ito yung kanyang rear brake pedal. Okay yung ginamit dito, tapos makapal-kapal din yung metal, malapad din yung kanyang tapakan, di ba? Pero sana may goma sa ilalim para mas doble yung suporta, di ba? Ito naman, kagandahan dito sa susi, ito yung mga gusto kong susi ngayon, ito or key, ignition key mga best, kasi dito na rin binubuksan yung seat. Napakabilis lang niyang buksan. So sarado natin yung seat, mabilis din siya sarado, and then pwede natin i-push. Yan, napakadali. So meron din tong safety lock mga best. Ayan yung susi niya, maganda-ganda rin, stylish din. Tapos medyo ayan, kakaiba rin yung bungi nung kanyang susi niya, kakaiba din, no? So meron din tong push or lock para at least kapag naka-park kayo, safe yung motor natin. So ito ay 4 gear lang. Pero ang nagustuhan ko talaga dito yung design niya mga best. Napaka-angas, napaka-macho niyang tingnan dito. Yan, kagandahan meron din tong USB port para dun sa mga gustong gawin tong delivery service. Pwede naman, alam niyo naman ngayon kahit anong motor pwede, 'di ba? Lalo na gustong gusto ng mga rider natin na mayroong USB port. Tapos meron din siyang side pocket dito na malalim-lalim din, 'di ba? So sa kanya mga switches maganda. Looks premium siya mga best. Mukhang hindi siya tinipid. So dito yung park light, headlight, electric starter, yung kanyang lever dito, ayan ang ganda ng lever niya dito, di ba? Ang ganda ng finish, ganda ng kakagawa, makapal yung metal. Hindi ko na to papalitan mga best. Pati yung kanyang grip. Tapos pwede nyo rin itong paglagyan ng bar and side mirror. Yan, sa throttle niya mababaw lang, yan. So dito naman yung high and low, wala tong flasher mga best, pero semi-matic din to or semi-automatic. Signal light, busina and choke mga best. So carb type pa rin naman to. So malay naman natin pagdating ng panahon magkaroon ng FI etong Euromotor. Alam naman natin sumasabay pa unti-unti. At least hindi sila nagpapahuli. Sa kanyang panel gauge,
Analog type pero stylish. Napaka-sporty niyang tingnan. Pati yung mga kulay na ginamit dito, hindi siya mukhang hindi siya mukhang cheap tingnan. Looks premium siya. Dito sa taas, makita natin yung gear indicator na 1 to 4. Neutral nandito sa baba. Signal light left and right. So at least magkahiwalay dito mga best, no. So visible naman siya kahit sa gabi. Pero dito high beam. So dito fuel gauge. So 4 na bar yung makikita natin dito. Speedometer and odometer mga best. So yun yung style niya rito. Ang nagandahan talaga ako dito is yung kanyang kulay. Yung combination ng kulay niya mga best. Ito nga pala yung kanyang compartment mga best. Yan. So pwede kayo maglagay dito ng bag. Ayan oh. Tapos maganda rin yung plastic na ginamit dito. And then dito rin nilalagay yung battery. So medyo kakain ng space. Pero konting-konti lang naman. Ganyan magiging itsura mga best. At least meron kayong mailalagay na maliliit na tools tapos ibang mga gamit na maliliit, 'di ba? And then sa kanya namang tangke na 4.5 liters. Malaki-laki na yan para sa 125cc mga best, no? Kasi yung sa akin 3.8 lang, 125cc, ang liit lang nung kanyang tank capacity mga best. So eto naman kagandahan, meron din tong saluhan ng gas kapag natapon mga best. So medyo sana dito medyo palubog pa siya kasi mukhang dito sa part na to is mababaw lang yung goma. Tingin ko kasi magtatagal to sa market, lalo na maganda yung forma niya, maganda rin yung specs niya, 'di ba? So sa looks lang okay na eh, 'di ba? So yun, puntahan niyo na lang dito para dun sa mga magi-inquire. Yan, puntahan niyo na lang or kontakin niyo na lang yung number na nandiyan sa description box or nasa dulo ng video, pati yung price nito. Ayos na ayos yan. So ayun nga mga best, no, ito na ba ang motor na babagay sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So ayun, dito na rin tatapusin to at lagi yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi nasa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan mga best. Kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat.